Hello mga bayan, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man tayo sulok ng mundo ngayon. Welcome po sa aking reality vlog. At ngayon, usap tayo. Kwentuhan lang, pampa-good vibes, pampalipas ng oras. So, bibigyan ko po ng konting opinion or reaction video itong kay Papa Dins TV. Shoutout po Papa Dins TV, sa ka-business official at saka sa ka-business family na rin. So, dito tayo kay Papa Dins. So, sino po yung mga supporters dyan ni Papa Dins? Katulad ko, pag-usapan po natin si Kayla. Si Kayla po, binansagan nilang Diyosa. Ito po yung nakatira doon sa kaloob-looban, ang layo, gubat talaga siya. Doon yung pamilya ni nanay niya at saka yung pamangkin, mga kapatid niya. Yan doon. Excuse me. So, nakasalubong nila si Kayla, nila Papa Dins sa ibabaw ng parang riprap, tabing ilog. Magbebenta sana ng kalakal. So, nakakatuwa siya guys kasi ano siya, pag tinanong, direkta talaga straight agad, straight forward yung tanong. Nakasmile, parang magtataka, parang lutang na hindi mo maintindihan. Diba? So, ayun, niyaya nila, kung tinanong nila kung pwedeng pumunta sa bahay nila. So, okay, nag-okay naman. Balik sila doon sa... Ang layo guys, grabe. Ang layo-layo ng bahay. Sumuong sila sa kagubatan, kawayanan. Tagaktak yung pawis siguro kasi hindi sila nag-off ng video nila. Nasa 30 minutes, basta more than 30 minutes yung layo. Hingal-hingal sila doon. So, ito si Kayla kasi parang ito na, habang tumatagal-tagal na nag-vlog uli sila, nalaman ni Papa Dins na ano pala to, parang na-depressed ba? Dahil doon sa, sabi ng nanay niya, ikakasal na daw yung si Kayla, naka-ready na lahat, na invitation niya, basta lahat-lahat na, naka-ready na. Tapos yung lalaki daw, hindi sumipot. So, nagpaalam daw na aalis lang, sandali, tapos hindi na daw bumalik. So, yun ang nangyari ngayon kay Kayla. Parang nag-isip siya kung anong nangyari, parang nakalutang talaga siya Nagtaka siya kung bakit siya iniwan, hindi na siya binalikan. Hindi na tuloy yung kasal, kaya ganun siya ngayon. Yung parang lagi siyang nakatawa, guys. Lagi siyang nakasmile, tapos minsan bigla na lang tatahimik. Tapos sabi nga ng nanay niya, minsan daw nagwawala. Nagamot mga 4 years ago daw, nagamot na yon, pero napapabayaan kasi lagi siyang hindi siya mapirmi sa bahay. Gusto niya alis ng alis. Ayun nga, namumulot siya ng basura. So, nung tinanong siya ni Papa Dins, bakit ka nanguha ng mga basura? Wala lang, kasi wala akong ginagawa. So, parang naging libangan niya yung pangdadampot ng basura. So, binibenta niya, kahit 20 pesos lang yung kinikita niya, okay na siya doon. Pero sana magamot siya kasi itong huling video nila, Papa Dins, tinanong yung mama ni Kayla kung papayag ba sila na patingnan si Kayla sa doktor para bigyan ng tamang gamot at bumalik siya sa normal niya. Although okay naman siya kausap, kaya lang parang kakaiba, hindi siya yung katulad sa atin na mag-iisip. Pag tinanong nga siya may sasabihin ka pa ba? Tapos sabi niya, wala akong masabi. Ganon siya. Yung parang yung isip niya, hindi natin masabi kung nag-close or parang mahirap i-explain Mahirap i-explain yung kalagayan ni Carla. Kalagayan ni Carla. Sana gumaling nga siya, bigyan siya ng atensyon na magamot siya. Kailangan pag nagamot siya guys, hindi siya doon sa kanila, mabantayan talaga kasi kung nasa bahay nila, sabi ng nanay niya, layas nga daw ng layas. Dati naman daw maputi yun, maitim na siya kasi lagi nga nasa labas, hindi daw nila mapigilan, umaalis talaga Tapos ngayon, iminamatch nila, hindi naman iminamatch, pinakilala kay Bong, nakakilala sila ni Bong. Pero yung iba kasi advance mag-isip, parang wag daw yun kasi si Bong nga, diba, nangyari kay Bong na din yun, na broken hearted. So nandiyan si Kayla, sana pag dumating ng time na okay na ang lahat, okay na si Kayla, maging okay na rin sila, diba? Pero hindi pa pwede para sa akin, wag sana nilang i-match ngayon sa sitwasyon ni Kayla. Wag nilang paligawan si Kayla sa ganyang sitwasyon na hindi pa siya okay kasi parang ang hirap ng ganun mamaya matauhan si Kayla, di wala na naman, diba? Pagalingin muna si Kayla bago nila i-introduce si Bong. Okay lang yung kaibigan sila, wag mo nang ligaw-ligaw, wag mo nang ganunin, basta kailangan talaga ka-business ay pagamot niyo muna si Kayla, magbalik siya sa kanyang normal na pag-iisip, yung aware na siya sa paligid kasi ngayon parang baliwala lang sa kanya, parang bahala na kung ano yung nandyan. Para siyang lutang talaga Parang yung isip niya nakadirekta lang siya doon. Hindi niya nakikita yung mga kaliwa at kanan ng mga nangyayari.
Hindi niya ano. Pero nung naisama siya dun sa bahay ng ka-business guys, masaya. Masaya siya. Tapos, over nila, isinama sa mall, kumain sila sa Jollibee. So, medyo na ano siya, yung isip niya, parang unti-unting nagbabago. Kasi natawa nga sila nung pabalik na hinatid nila. Ba, naghanap ng ano, naiinitan na, nagpapandong na siya. Diba? So, sabi nila, malaki ang chance talaga na magbabago si Carla. Kailangan lang niya ng may makakausap. Kasi parang lagi siyang malungkot na nakatawa. Parang ganun. Malalim ang iniisip siguro pagka ganun. Diba? So tayo din naman may mga problema, pero tayo kasi kaya natin i-handle yung sarili natin. Diyos ko, ako mo dami ko ng problema sa buhay. Matatag lang kasi hindi pwedeng bumitaw eh. Kaya yung mga OFW, naka-smile pero sa loob-loob, ang daming dinadala. Guys, marami kami binibit dito sa puso, pero naka-smile kami. Pero hindi naman kami lutang na gano'n. Kasi hindi ka makakapasa sa medical kung may diferensya yung ano mo. Kaya nga, may ano yun may exam sa neuro exam. Pag nag-abroad ka, hindi ka basta-basta pag nag-fail ka doon, hindi ka maka-abroad. Ibig sabihin, sabay ganun. So, I pray na gumaling si Carla, si Josa, para ma-change na rin yung buhay niya, maging masaya. Magiging masaya din tayo para kay Pong. Diba? So, yun, pray lang tayo para sa ikagaganda, ikabubuti ng ating kapwa-tao. At tayo naman, maniwala lang tayo sa Panginoon. Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, pero laban lang. Laban lang para sa pamilya. Diba? So, salamat sa social media kasi naisishare natin yung mga sarili nating mga opinion, mga reality na nangyayari sa ating palipaligid. Diba? So, ganun na lang. So, see you again guys sa susunod na aking mga gagawin pang reaction video. So, gusto ko lang magdaldal guys kasi dito wala akong makausap para hindi naman ako magano. Bye-bye po. Good vibes lang. Support niyo po aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Pagpalain po kayo ni Lord. To God be the glory. At gabayan po tayo lahat sa ating mga gagawin, ating mga, basta good intentions lang po tayo lagi. Pray always, kahit saan tayo magpunta. Kahit mahirap ang buhay, laban lang guys. Laban tayo, trabaho tayo ng patas, trabaho tayo ng marangal, ng maayos. Huwag kalilimutan, unahin lagi ang pamilya. Unahin lagi ang pamilya, bago ang iba. Basta pamilya muna. Okay? Bye-bye po. God bless po. Ingat po. Ingat tayo lahat. Support po natin Papa Dins TV, Ka-Business Official, Ka-Business Family. So, bye-bye po. Laban-laban lang tayo guys. God bless.